Previously on I Love New York. Sinabi ko naman sa'yo eh, hindi naman kailangan ng granding kasal. Natalie, minsan lang yung darating sa buhay natin eh. Kaya gusto ko matupad lahat ng mga pangarap mo sa abot ng mga kaya ko. Natupad na ang mga pangarap ko, Guste. Yun ay yung mahalin mo ako. This is it! Ay, congratulations, te! Made ka na talaga! Pero talaga, kakumpisa pa lang eh. Kaumpisa pa lang, pero may mga kliyente ka na. Mula doon sa mga kaibigan namin ni Billy. At ngayon pa lang, congratulate na kita sa tagumpay ng ating business venture. Oh, yeah! Grabe na ito! Ito ba nakatira si Sebastian Santos? Nandiyan ba siya sa loob? Ay, wala po. Nagpunta po sila nila at ate Natalie dun sa may pinyahan. Salamat sa inyo, ha? Sir, positibo. Kasama ni Basta yung anak niyo sa may pinyahan. Let's go. Sorry! Hindi kasi tumitingin sa dinadaanan eh. Albert? Polly, Ikaw nga! ako nga. Ano ginagawa mo dito? Gusto ko sanang magkape, kaya lang mukhang nauna nang magkaping katawan ko. Sorry. Sorry ah. Ako, pasensya ka na. Okay lang. Ganito rin naman tayo sa New York, di ba? Siguro miss ko rin to kung hindi ganito ang unang mangyari sa atin dito. Hindi ka pa rin nagbabago. Well, ikaw, ang laki ng pinagbago mo. Kamusta ka na? Okay lang. Ikaw, kamusta? Well, kung sasabihin ko sa'yo na maayos ako, kasi sinungaling ako. Paul, hindi naging madali para sa akin mula na iniwanan mo ako sa New York. But I'm glad. I'm glad na nakita tayong muli. Last day ko na sa New York. Bukas babalik na ako ng Pilipinas. Pinapangako ko sa sarili ko. Hinding-hindi na ako magpapagamit sa iyo, Albert. Sabay ng pag-alis ko ng New York ay ang pag-iwan ko ng lahat ng masasakit na alaala na dinulot mo sa akin. Goodbye, Albert. O sige, nagmamadali ako eh. Bye-bye. Polly! Sandali lang. My gosh, my gosh! Ba't ako nagkakaganito? I'm not prepared for this! Polly! Polly! Kalmahin mo ang loob mo. Maghulos dili ka, girl! Polly, bakit ka pa nagmamadali? Eh, kasi nga marami nga akong gagawin. Busy ako eh. Hindi, parang iniiwasan mo na ako ah. Ikaw, Sus, ba't naman kita iiwasan? Nagmamadali lang talaga ako kasi nagkataon ang dami kong gagawin ngayong araw na to eh. Sorry ah. Ano ba pinagkakaabalahan mo? Parang business, ganun. Business? Anong business? Part owner ako ng I Love New York shop. Wow! I love New York shop? Nakakatuwa ka naman, Polly. Successful ka na talaga. Di pa naman siguro ganun ka-successful kasi nag-uumpisa pa lang naman yung business na yun eh. Pero, tama ka. Okay ako. I'm better here than in New York. Alam mo, minsan, ang buhay talaga. Weather lang talaga ang buhay. Alam mo yon, minsan nasa ibaba ka, minsan nasa itaas ka. Kahapon, api ka. Ngayon, namamayagpag ka. Bongga, di ba? Alam mo, matagal na naman akong bilib talaga sa'yo eh. Talaga lang ah. Hello, dapat ako pa nararamdaman niya at sinasabi mo yan. Polly? Yes?
Ako ba hindi mo man lang baka kamustahin? Sorry kasi nagmamadali talaga ako eh. Next time na lang. Sige, bye-bye. Polly! Ay! Wallet ko. Sorry. Thank you. Sige, I really need to go. Bye-bye. Polly! Polly, mag-usap naman tayo. Albert, ano po ang gusto mong pag-usapan natin? Di ba ikaw na rin nagsabi? Gusto mo pag nagkita tayo, you don't want to be just another ex-wife? Just another faceless, nameless girl sa buhay ko. Polly, ganun din ako. Ayokong maging another faceless, nameless guy sa buhay mo. Polly, harapin mo naman ako. Kahit bilang kaibigan lang. Albert, sorry nagmamadali talaga ako eh. Next time na okay lang sa'yo? Promise, I'm so busy. Sige, bye-bye. Polly, mag-usap naman tayo. O sige na nga, go. Dito na? Oo, go. Polly naman, mag-lunch man lang tayo. Ay, sorry, Albert, hindi ako nagla-lunch eh. Kaya palang sexy mo. Ay, thank you Ay, ano ba? Ano pag-uusapan natin? Yung pagda-diet ko ba o ano? Ano pa gusto mo sabihin? Go. Polly naman. Sige na, sabihin mo na. Sige na nga. Paano ko ba sisimulan to? Sige, simulan. Problema ko pa ba yun? Simulan mo na. Gusto mo sabihin, Polly? Polly. Sige, go. Sige. Ano? Polly, wala na kami ni Wendy. What? Yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Wala na kami ni Wendy. Wala na kami. As in, wala na. Ito na yung mga naipon natin, no? At alam mo, meron pa akong i-deposito dito para mas dumami pa. Alam ko, konti pa lang to, pero at least meron tayong simulan. Alam mo dati, hindi ko pinapansin yung ganyang kaliit na amount eh. Pero ngayon, tuwang-tuwa ako at kahit pa paano nakakaipon tayo. Masaya ako baste dahil nagbubunga ng lahat ng pinaghirapan natin. At alam mo, pag ito ay dumami pa ng dumami, balang araw, magkakaroon na tayo ng sarili nating negosyo, makakapagpatayo na tayo ng isang malaking bahay, makakabili tayo ng sarili nating kotse, para sa kinabukasan ng ating mga anak. Sarap mangarap, no? Hindi naman masama eh. Pero alam mo, kahit libre lang yun, masarap pa rin mangarap kapag kasama mo yung taong minamahal mo. Sayang lang at hindi nyo na makikita ang katuparan ng mga pangarap na yan. Dad? Polly. Uy, mihinga ka pa ba? Magsalta ka naman, oh. Anong gusto mong sabihin ko? Yan. Kahit ano, kahit maikli lang, kahit letter lang, magsalita ka naman. Albert, alam mo ba kung gaano katagal na tayo hindi nagkikita? 1 month. 1 month yun, Albert. 30 days. Okay? 720 hours, 43,200 minutes. Ang tagal-tagal na nun. Hindi ka man lang sumulat, hindi ka tumawag, hindi ka man lang nag-text, hindi ka nagparamdam. Niho, wala akong naramdaman. Tapos ngayon pupunta ka rito, sasabihin mo sa akin wala na kay Wendy. Ano gusto mong i-react ko? Ha? O ano, gusto mo magselos ako at sabihin kong bakit ganun? O kaya sabihin kong yan pa rin ang gusto kong marinig. Ano ka ba, Albert? Hindi na yan, ano? Alam mo, Albert, iba na ako ngayon. Iba na ako ngayon. Hindi na ako yung dating Polly na sumusunod-sunod sa'yo at yan pa rin yung gustong tanungin sa'yo palagi kung wala na kayo ni Wendy. Hindi na ako ganun. Hindi na ako yung aligaga palagi na habol ng habol sa'yo at nagmamalimos ng pag-ibig mo.
Hindi na ako ganun, Albert. Ikaw, yan, ganyan ka pa rin. Alam mo, Albert, yung mundo ko doesn't revolve around you anymore. Ikaw ganyan ka pa rin, mayabang, vain, Uy, hambog, mukhang paa. Hindi naman yan yung gusto kong palabasin eh. I just thought na... Well, you thought wrong. Huwag mo na akong pipigilan. Bye-bye. Polly! Kasi yung pauna kong nasabi. Dad? Natalie, tapos na ang bahay-bahayan ninyo na lalaking yan. Dad! Bakit may hawak kayong baril? Bitawan niyo yan, oh. Mahal ko po si Natalie. Mahal na mahal ko po siya. Kahit anong gawin niyo, hindi ako sasama sa inyo. Kahit na may masaktan, Wag! Hoy! Ouch! Ano ba? Bitawan mo ako! sige! Gulpin mo yan dito! Dad, ano naman Gulpin mo ang lalaking yan! Dad, please! Pigilan mo yung mga tao mo! Bastian! Bastian! Daddy! Bitawan mo ako! Dad! Tatay Joaquin! Lola Juliana! Si Kuya Basti po at si Ate Natalie! Ano nangyari? Meron po mga lalaki dumating. Pinuntahan po niya si Kuya Basti at si Ate Natalie sa pinyahan. Sino mga lalaki? Sino mga lalaki? Hindi na ako makapapayag pa na matakasan mo ulit, Natalie. Didiretso tayo ngayon sa kasal ninyo ni Seb. Sinundan po namin sila. Nakita po namin na binubugbog nila si Kuya Basti. Diyan lang kayo. Huwag kayong malis dito, ha? Halika na eh, halika na eh. Sige! Natalie, ibaba mo yung baril na yan. Huwag kayo lalapit. Bitawan niyo si Baste. Natalie, Lumayo kayo. Baste! Halika na. habulin niyo! Taglay mo ang liwanag sa makulay na buong pa yun? Saan ba yung mga bagong swatches na pinadala ni Mrs. Suarez? Hindi naman to yun. Eto ba ang hinahanap mo, te? Ito na nga. Diyos ko! Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa parang aligaga na hindi mo maintindihan. Parang may masamang espiritu na sumanib sa katauhan mo. Ewan ko, Sushmita, ewan ko. Anong ewan mo? Alam mo, ang sinabi ko noon, hindi na ako magpapaapekto. Ang sabi ko noon, magpapakatatag na ako. Ang sabi ko noon na kapag nagkita kami ulit ng Albert na yan, hindi na ako masasaktan ulit. Pero kanina, bakit ganun? Ba't parang hindi ko pa rin may iwasang masaktan? Yumi, nagkita kayo ni Albert? O ano nangyari? Ano ginawa mo? Anong sinabi mo? Wala. Wala sa anumang pinlano ko, wala. Bakit? Dahil Mahal mo pa rin si Albert, no? mahal ko pa rin siya eh.
Basta, ano nangyari sa inyo? Diyan ko rin papaliwanag, pero muna ako ng jeep mo, may mahabol sa amin. Sige! Sige po niya nga. Dalihan mo ba? Mag-ingat kayo! Ang hindi ako makapaniwala, after all this time, may nararamdaman pa rin ako sa kanya. Talaga namang ganon. May mga bagay na hindi natin madaling makalimutan. Anong gagawin ko? Hindi ba dapat, at this point in my life, okay na ako? Di ba nasa ibang level na ako ng katinuan ko? Di ba dapat ganon? Hindi. Don't be so hard on yourself. Ano ka ba? Para 1 month na kayo hindi nagkita, gusto mo, sukdulang nakalimutan mo na siya, nakarecover ka na. Ay, hindi. To think na minahal mo siya ng sobra noon? Ay, te, hindi ganon, te. Yung iba nga dyan, taon ang pinagdadaanan para makalimutan ng kanilang minamahal. And believe me, I've already been there. Paano nga ang gagawin ko? Paano kung hindi lang pala siya basta pumunta dito? Paano kung kaya pala siya pumunta dito para guluhin ulit yung buhay ko, para saktan ulit ako? Ngayon pa ba ako magpapa-apekto? Ang ganda-ganda na nakatariuan ng buhay ko. Tingnan mo naman to, oh. Te, ikaw lang makakasagot ang tanong mo. Ano ibig mo sabihin? Nasa iyo yun kung paano mo hahandle yung sitwasyon. Nasa iyo yun kung muli mong papapasukin sa buhay mo si Albert o isasara ang puso mo sa kanya. Nasaan si Buster? Ay! At saan dadali ng anak mo ang anak ko? Hindi ko alam. Kapag hindi ka nagsalita, mapipilitan akong i-demanda kayo ng kidnapping. Nasa hustong gulang anak mo. Sumama siya ng kusa sa anak ko. Kahit sa ang korte mo dalhin hindi ka mananalo, kaya huwag mo kong takutin. Hindi kita tinatakot, Mr. Santos. Hindi mo ako kilala. At hindi mo na kilala, Mr. Yang. Kung seryoso ka sa banta mo, ituloy mo. Demanda mo ako ng kidnapping. At dinidemanda naman kita ng physical assault dahil sa ginawang pambubugbog sa anak ko. Ngayon, kung wala ka nang sasabihin, pwede ka na umalis. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hindi nila tayo masusundan. Hindi na ako makakapayag na maghiwalay ulit tayo. Hindi na. Basta kailangan kitang dalhin sa ospital. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko to. Kaya ko pa. Kailangan lumayo tayo sa kanila. Magpapakalayo tayo sa kanila. Yung hindi nila tayo mahanap. Huwag kang mag-alala. Bahala sa'yo. Hindi kita papabayaan. Kaya mo pa ba? Oo. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Kuya! Tulungan niyo naman kami! Parawan niyo na!
yan! Oh, sorry, go. Palpak, pare. Palpak, yung muling pagkikita niyo na Polly? Bakit? Ewan ko ba? Ewan mo, di ba pinlano na natin yun? Susundan mo siya papunta dun sa coffee shop, magpapabunggo ka sa kanya. Pare, pati sa movies, gumagana yan eh. Ba't sa inyo? Hindi ko nga alam kung ano nangyari. Siguro may mga nasabi ko na paaga, na imbis na matuwa siya, imbis na maayos yung pag-uusap namin, parang nag-trigger pa yun ng galit sa kanya. Ba't ganun eh? Sabi mo, handang-handa ka na para sa plano natin. I don't know, pare. I guess there's just something that you can be prepared for. Well, kung sasabihin ko sa'yo na maayos ako, kasi sinungaling ako. Paul, hindi naging madali para sa akin mula na iniwanan mo ako sa New York. But I'm glad. I'm glad na nakita tayong muli. Paul, wala na kami ni Wendy. What? Yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Wala na kami ni Wendy. Wala na kami. As in, wala na. I miss you, Albert. I do miss you. Pero hanggang dito na lang to. Hanggang dito na lang talaga. Akala ko ba yung plano eh, papaalala mo sa kanya mga memories niyo sa New York? I tried. Pero hindi niya na ako pakinggan pagkatapos ko sabihin sa kanya kung ano nangyari sa amin ni Wendy. Did you tell her the truth? Hindi nga ako umabot dun eh. Sabi ko lang sa kanya information na wala na kami ng girlfriend ko. Eh, yung dahilan kung bakit? Hindi na nga ako umabot dun eh. Eh, yung matinding nangyari sa'yo sa New York, kaya hindi ka kaagad nakasunod sa kanya. Sinabi mo ba? Chris, hindi na siguro dapat malaman pa ni Polly yun. Ayun. Yung problema eh. Paano na ngayon niya maiintindihan kung ano mga nangyayari sa'yo kung hindi mo sasabihin sa kanya? Pare, kung pababalikin man ako ni Polly sa buhay niya, eh yung maging awa ang dahilan. Eh, pero yung... Pare, porsigido ako na magpakumbaba kay Polly. Pero hindi ko gagamitin ng awa para lang magkabalikan kaming dalawa. So ano plano mo? I might try plan B. Okay, so what's plan B? Liligawan ko ulit si Polly in the old-fashioned way. Ano ko gagawin niyo? Kaya ko to. Kapalaran na ika'y matagpuan, taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay. Kapalaran na ika'y matagpuan, taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay. Inaming naramdaman, inamin pati kahit di ko kasalanan. Saksi ang kalangitan, baliw na o martir ang itawag mo. Sa paso ng pag-ibig ko'y di madadala. Kapalaran na ika'y matagpuan, taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay. Kapalaran na ika'y matagpuan, taglay mo ang liwanag sa makulay na buhay. Hangad ko ay hindi